So guys, napanood nyo na yung teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. So isa yung pelikula na directed by Daryl Yap at base ito sa storya ni Pepsi Paloma. Sino ba yan si Pepsi Paloma? Isa siyang actress, sexy actress noong dekada 80. Alam nyo naman yung dekada 80, sikat yan yung mga soft drinks, no? Lalo na yung mga soft drinks na inumin, no? Soft drinks ladies na katulad ni Sarcy Manuel, Coca Nicolas, at meron pa yung Brandy Ayala. So isa dyan si Pepsi Paloma. So anong nangyari dito kay Pepsi Paloma? Una ay ginahasa siya at then ay nagpakamatay itong si Pepsi Paloma. So merong theory na hindi umano nagpakamatay ito, ay kundi ay pinatay itong si Pepsi Paloma. So isa sa mga involved dito sa nangyari kay Pepsi Paloma ay si Tito Vic and Joey at si Richie De Horsey. Sa ngayon ay wala pang ebidensya na sila TBJ nga o si Richie De Horsey ang sangkot dito sa nangyari kay Pepsi Paloma. So ngayon ang tanong dito ay malapit na yung mukhang ipapalabas na yung pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma at timing pa, at dahil ngayong taon na ito ay magsisimula na ang campaign, no, sa eleksyon sa Mayo, senatorial election, at tatakbo si Tito Sen sa pagkasenador, babalik sa pagkasenador. So ang tanong dito, makakapekto ba kaya ito sa kandidatura ni Tito Soto? Sa tingin ko, makakapekto ba? Para sa akin, parang hindi, no? Hindi makakapekto sa kandidatura ni Tito Soto. Bakit? Makakapekto siguro kapag tinigil, no? Itinigil ng MTRCB ang pagpapalabas ng pelikulang Rapist of Pepsi Paloma. Kasi ang nakaupo dyan sa MTRCB, ang chairman dyan ay si anak ni Tito Sen na si Lala Soto. So tingin ko hindi ipapastop ng MTRCB ang pelikulang Rapist of Pepsi Paloma. Kapag in-stop, baka ang tingin ng mga tao ay bias at tingin nila baka guilty itong si Tito Sen, kaya ipinastop itong pelikulang Rapist of Pepsi Paloma. Siguro hindi yan gagawin ng MTRCB at hayaan na lang ito, no? Kung may violations or paninira na nandun sa pelikula, no, mga paninirang mga eksena dyan sa pelikula, ay pwede naman siguro, no, na kasuhan, no, yung mga gumagawa diyan ng pelikula, no, lalo na yung director na si Daryl Yap. So siguro makakapekto ba sa kandidatura ni Tito Sen? Sa palagay ko hindi, no. Sa ngayon tignan nyo naman yung mga lumalabas na mga survey. Si Tito Sen ay lagi nasa top 2, nasa top 3, at potential ay magna number 1 sa survey itong si Tito Sen, kaya hindi makakapekto sa kandidatura ni Tito Sen yung pelikulang Rapist of Pepsi Paloma na ipapalabas. Hindi ko alam kung kailan ito ipapalabas. So abangan nyo na lang yung movie ng Rapist of Pepsi Paloma.